At dumako nga po tayo sa ating Pangulo. Siya po ay nag-post kanina lang. Ang isa sa mga kinatutuwa ko sa mga rally na pinupuntahan namin ay nakikita ko mismo yung mga sumusuporta sa atin sa alyansa. Sila ay tunay na mga tao, tunay na Pinoy. Hindi lang ito mga keyboard warrior o troll, mga totoong tao po sila. Oh! Burn, man! Burn! Burn! Sabog! Sabog! Sabog hanggang kuyukot! Ulitin natin, ha? Ulitin natin. Oh. Sila ay tunay na mga tao, tunay na Pinoy. Hindi lang ito mga keyboard warrior o troll, Hindi lang ito mga keyboard warriors o trolls. Ito po ay mga tunay na tao. Fuck, man, yeah! What the hell? Yan ang gusto ko sa'yo, Uncle. Matibay ka na. Yan ang gusto ko sa'yo. Tampalin mo ng tampalin ng mga talipandas. Sapol. Isa pa, lakayan natin ng konti para madaman nyo rin. Madaman nyo yung nadadama ko. Okay. namin ay nakikita ko mismo yung mga sumusuporta sa atin sa alyansa. Sila ay tunay na mga Sila ay tunay na tao. Totoong tao, ha. Hindi nagtrotroll. tunay na Pinoy. Tunay na Pinoy. Hindi makasino. Tunay na Pinoy. Hindi makasino. Hindi lang ito mga keyboard warrior, Hindi lang mga keyboard warriors ng DDS luga-luga. troll, mga totoong tao po sila. Mga totoong tao na hahawakan. Solid. Hindi gas. Hindi liquid. Solid. Di ba? Double meaning yon. Solid na tao, ibig sabihin loyal. At isa pa, solid na tao, ibig sabihin nahahawakan. Buwaka ng uy. She may not like. She may not like. Di ba? Nahahawakan, sabi ng Pangulo. Ang isa Yan po ang banat ng ating Pangulo. Hindi katulad po ng Team Suka na hindi kilala na nga, wala pang nagawa. Di ba? Tama. Sabi ni Robby Ong, yari na naman si Sara. Tunay na tao, hindi po ghost. Okay, dumako na tayo sa ating topic for today. Eto na po, ano pa ba naman na itatopic mo? Siyempre, dito na naman po tayo sa ating Vice Presidente na nakita natin na naman ngayon na nakipag-meeting na naman mabilis pa sa alas 4 dito sa Chinese community. Wala namang masama Wala namang masama na pumunta ka sa Chinese community. Ang masama ay dapat lahat naman siguro pinupuntahan mo, impacta ka. Diba? Lahat naman siguro dapat pinupuntahan mong impacta ka. Kaso, talagang pag mga Chinese community ay napakagaling. Pero pag ugusapin na West Philippine Sea ay napakakupal. Diba? Tingnan nyo naman, tingnan nyo naman, loves na loves. Ayan, loves na loves ni Mami Sara ang Chinese community. Loves na loves. Feel at home. Feel at home sa Chinese community. Mga nyolo, bakit ganyan ba yan?
Pero bago natin talakayin yan, may isa lang akong papaunawa sa inyo. Di ba? Sila, etong mga kupal na to mga DDS, si Sara, kapag karap ang Chinese, knowing that China is a communist country. Di ba? Ang CCP, Chinese Communist Party. Yan po, given yan. Pero pag dito, si Sara kapag kairap ang Pinoy na tinatawag nilang komunista. Oh. Di ba? Kundi ka ba naman metililing? Kundi ka ba naman metililing sa iyong utak? Kundi ka ba naman mesayad at malabnaw pa sa luga? Lagi kayong galit sa komunista. Pero sino ba dinidilaan ninyong itlog buong pamilya? Sino ba, Sara? Di ba komunista, China? Kaya wala kang karapatan. Dapat nga mahalin mo eh. Dapat nga mahalin mo sila Castro kasi pareha sila ng ideolohiya ng dinidilaan yung betlog ng China. Oh. At kung sasabihin nyo, hindi sila komunista, sila nga yung numero komunista, silang pamilya eh. Oh. Silang pamilya ang komunista nang may namatay na mga kapatid na MPA dyan. Oh, anong ginawa ni Digong? Pinaparadahan niya pa. Pinaparadahan niya. Talagang full support. Oh. Tapos pagdating dito, galit na galit siya, dinuduro niya sila Castro. Alam niyo po sila Castro, nag-ano po yan, nangingidnap ng bata. Eh bakit yung China nangingidnap ng isla? Hi friends and not friends and not friends. Oh, di ba? Di ba? Ganun lang talaga. Pakukomunista kapag galit na galit kayo, dinadarag nyo, nilalait nyo. Eh yung dinidilaan yung betlog, Chino, China. Ano yan, pag local ayaw nyo, gusto nyo branded? Ha? Ano yan, pag local? Ayaw nyo, gusto nyo branded? Ha? Full-blooded Chinese? Pero kapag kapwa Pilipino nyo, ayaw nyo sumortahan ng komunista? Anong gusto nyo? International lang? China lang? CCP? Pwe! Oh. 非常高兴及吉祥。 Oh, tignan mo, mukha pa lang. Tignan mo yung mukha dati. Kesa sa mukha ngayon. Mukha ng before confidential fund. Tignan mo gaano tinapal sa mukha nito. Tignan mo ang mukha dati. Bago makarating sa confidential fund. Tignan mo paano inayos. Tingnan mo yung mukha, oh. Oh. Nung nagkaroon ng confidential fund, putik na mukha, grabe ang retoke. 中国国家 Oh. 主席 Oh. 习近平 Yan ang ganyan siya. Pagdating sa China, meron pa siyang special speech. Chonggu, pamilya mo. Ah. Oh. May special speech. Chonggu, pamilya mo.
Zhongguju, Fei Lupin, Oh, tingnan mo. Pamilya namin, lahing lupin. Oh, tingnan nyo na, umaamin na. Pamilya namin, lahing lupin. Oh, tinatagalog ko na, ha? Cashier, Huang Xilian, Ho, 20, Oh, kita mo? Sa cashier, nasanay kami dahil ang nanay ko ay dating cashier. Pa 20-20, 20. Pa 20-20 ang kinukupit. Zhonggu, Gongmin, Jiri, Rally, Oh, kita mo? Chonggo, tatay ko, mahilig sa rally. Inamin na. Chonggu, tatay ko, mahilig sa rally. Qingju, Zhonghua, Renmin, Oh, kita mo? Kapatid ko ay ganun din. Ah. Pati kapatid, ganun din daw po. Kapatid ko, ganun din. Gong Huguo, Shangli, Qishirsan, Oh, kita mo? May parating daw, pangalan, Guwo. Oh. Ayan na, nagkatotoo na. Oh. Duanyan, Zhu 20, Zhonghu, Ren, Oh, kita mo? Ju 20. Oh, kita mo? Dati daw pa 20-20, ngayon umasenso din. Bakit umasenso? Basa. Dati pa 20-20 lang daw ang kupit, ngayon umasenso din. Basa. Watching Kuaila. Happy National Day to the People's Republic of China. 谢谢大家. Oh, kita mo? Kasi nga daw gaga. Gaga! Umamin na. Happy National Day from Sarah. Gaga! Oh, yan ha. Ang pinupunto natin dito, may pagdating sa China, kayang-kaya mag-speech. Kayang-kaya. Anumang oras, magagawa ng paraan. Oh, pero sabihin mong tungkol sa West Philippine Sea, may narinig ba kayo? Wala. Tungkol sa mga kaso niya, inaatilan ba? Wala! Oh, isa pa. 表示国贼愿意他举个 Oh, 生活人民。 oh, kita mo? Hindi talaga titigil. Kailangan laging may speech para sa China. Ano ba? Importante na importante yung China. Kailangan lagi ka may speech. Impacta ka. 共和国在各处74年间，则别是在经济发展的民生繁荣方面取得两千人达成如何显著差劲。 Oh, kita mo, pinipilit niya, no? Siyang chunggo, tatay ko chunggo. Diba? Oh. Oh, yan, no? Oh. Tingnan nyo. Oh. Oh. Hindi pwedeng hindi siya aaten. Hindi siya pwedeng hindi aaten. Kasi nga, mawawala ang pera nila dun eh. Mawawala ang pera nila sa China pag hindi nila inatinan to. Oh. Kapal lang mukha ng vice presidente nyo, di ba? Oh. Pakinggan nyo. Ngayon, ano ang pakiramdam mo? Araw po
hapon ng kagitingan ngayon. Ano ang pakiramdam magkaroon ng mataas na pinuno na traidor sa bayan? Yes, no comments. I think comprehensive na yung statement ni Congressman Paulo Duterte. Oh, kita mo kung di ba naman kupal? Okay na daw yung statement ni Pulong ukol sa West Philippine Sea. Si Pulong ba vice presidente? Saka makakita ng ganyan. Si Pulong ba ang vice presidente? Ang pangalawang pinakamataas na katungkulan sa bansa? Ha? Kundi ka ba namang may sayad na tililing? Magbibigay ka lang ng statement para sa West Philippine Sea? Ano ba yung West Philippine Sea sa'yo? Ano ba naman yung sabihin mo? Sana naman lang ma-stop na ang kaguluhan dyan sa West Philippine Sea. Sana man lang wag tayong maging marahas sa West Philippine Sea. Sana man lang wag nating gaanin sa init ng ulo ang West Philippine Sea. Kaso, hindi niya masabi. Kasi pag nagsabi siya, malilintikan siya. Kanino? Kay Xi Jinping. Malilintikan sila kay Xi Jinping. Buong pamilya nila. Kaya up to now, sige ang abot ng pagdila sa itlog kila Xi Jinping at sa mga ambasador. Oh, bakit hindi ka magsalita? Bakit kailangan si Pulong? Si Pulong na ba na 51 billion ang vice presidente? Me and the West Philippines. Tignan nyo po yung mata niya, ha? Tignan mo yung mata niya. Halatang iniiwas po. Tignan nyo, ha? Oh, oh. And the West Philippines. No comments. Hindi siya magsasalita kasi sayang ang dila ng itlog. Sayang ang puhunan eh. Diba? Sayang yung puhunan na pinuhunan ng tatay niya sa pagdila ng betlog ni Xi Jinping. Sayang yon. Ang laki ng pinakinabang nila. Ngayon pag kinontra nila to, delikado. Magdedelikado po. Oh, ito pa. Oh. VP Sara Duterte, walang pakialam sa West Philippine Sea. Sa kabila ng masalimuot na sitwasyon sa West Philippine Sea, kung saan ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas, mapa Philippine Coast Guardman, mangingisda o civilian-led, ay patuloy na inaatake ng China. Biro mo yung mga mangingisda. Biro mo yung mga ordinaryong tao. Merong pong pakialam. Ikaw na vice presidente, wala kang pakialam. Ang dating VP na si Lenny, sobra ang pakialam sa West Philippine Sea. Si Binay, ganun din. Ito lang po katangi-tanging walang kwentang magnanakaw na vice presidente. Ang talagang literal na no comment. Ayaw niyang pag-usapan. Iniiwasan niya. Kasi nga po, madadali ang kayamanan. Oh. Nagiging malinaw ang kawalan ng boses at aksyon ni Vice President Sara Duterte. Ang labis niyang katahimikan sa usaping ito ay tila nagtuturo sa kanyang pagkatig sa China at kawalan ng malasakit sa mga Oh, yung picture sa ilalim, kita nyo? Oh. Kahit etong presidente na, vice presidente na siya, dumadalaw pa rin ang iba't ibang kinatawan ng China sa Davao. Ayan o. Dinadalaw pa rin sila. Ano yan, nag-aabot ng pera? Stupid. Oh. Bakit? Installment ba yung West Philippine Sea? Installment ba yon mga Duterte? Digong, installment ba yung West Philippine Sea yung pagbenta mo? isda, frontliners at civilians. Noong hinaras at pinalibutan ng dalawang Chinese naval warships, isang Chinese Coast Guard vessel at isang Chinese cargo ship ang main marine vessel ng civil society-led Christmas convoy sa West Philippine Sea na may laman na lagpas 100 katao. Ayan.
Nung inambush yung Philippine Coast Guard, walang sinabi. No comment. Nung naputulan ng daliri, no comment. Ang galing! Di ba? Tahimik pa rin ang VP. Balat boy! Ngunit kung gaano katahimik at walang malakasakit si VP Sara sa nangyayari sa West Philippine Sea, siya namang ingay niya sa pagdepensa sa kanyang tatay na malapit na labasan ng arrest warrant ng International Criminal Court. Ang ingay sa ibang bagay. Ang ingay umatake kay BBM. Ang ingay umatake sa iba't ibang korupsyon niya. Hindi maingay pagdating sa seguridad ng bansa. Diba? Dapat nga mas maingay ka sa seguridad ng bansa. Dahil yun ang pinaglilingkuran mo, buong bansa ka. BP ka eh. Hindi ka naman mayor eh. Diba? Mapapatawad ka namin kung patulad ka ni Baste na tanga na mayor lang. Pero BP ka eh. Nasyonal. Buong Pilipinas. Pagdating sa West Philippine Sea, kataka-taka, first time ever tayong may ganitong vice-presidente. Naputulan na ang ating sundalo. Naambus na, tumaob na ang sinasakyan halos ng ating Philippine Coast Guard. Anong ginawa? Tinanong siya, no comment. Demonyo. ICC, at mga alipors nilang red taggers at fake news peddlers, gaya ni Lorraine Badoy at Jeffrey Celes. Kaninong kakampi nga ba si VP Sara? Sa Pilipinas o sa China? Para sa mainit na... Biro mo ngayon lang tayo nagkaroon ng ganito, na inaakala natin na itong mga to ay makapilipino talaga. Ito ang pinakamalaking budol po sa kasaysayan ng politika natin. Ito ang pinakamalaking scam sa kasaysayan ng sambayan ng Pilipino. Ito rin ang pinakakurap sa kasaysayan ng ating gobyerno. Biro nyo po, usaping korupsyon. 8 trilyon ang tatay niya, umaapaw na confidential niya, naging bobo tanga mga estudyante, kinurakot, nagkaroon tayo ngayon. Dati naniniwala lang ako kay Noli Di Castro. Ngayon naniniwala na ako sa ghost. Dati kay Noli Di Castro lang ako naniniwala na si Noli Di Castro ang tunay na may nakakakita ng multo. Ngayon nakakakita na rin ako. Pusang ama. Nakakita na ako ng mga multo. Ghost building, ghost student. Ito pa. Vice President Sara Duterte says she met with the governor of Fujian province in China. In a Facebook post, Duterte says Governor Zhang Long had also met with her father. Ito na. Mainit nating tinanggap. Ito si Honorable Zaulong. Governor. Saan governor si Zaulong? Fujian province. Fujian ng ina nyo. Pumunta sa Davao, sino? Si Zaulong, natiga po dyan, gobernor. Anong gagawin nun doon? Magtataka ka po, anong ginagawa ng isang gobernor ng Pujan sa Davao? Ano? Binibigay ang porsyento para sa Pogo? Ha? Ganun ba? Binibigay ng gobernor ang porsyento para sa Pogo? Proud pa siya. Sabi niya pa sa post, mainit nating tinanggap si Zaulong, governor ng Fujian Province ng People's Republic of China.
kahapon ng hapon sa Davao. Ang galing! Ang galing! Di ba? Kumubra! Former President Rodrigo Duterte and her brother, Davao City Mayor Yan, no? Sebastian Duterte. She says the Chinese official was in Davao City on Thursday. However, Sara Duterte does not elaborate on what her father and the Chinese governor discussed. Hindi, tinanong siya, ano po ba diniscuss nyo? Hindi pwede sabihin, bigayan ng porsyento to. The Vice President says Zhao was in Davao City to deliver 2 pieces of good news. According to Sara, Para daw mag-deliver ng 2 pieces of goodwill. Oo, mag-deliver lang ng porsyento nyo. Porsyento sa West Philippine Sea. Huwag kami. Duterte, the first is about the renewal of the sister city agreement between Davao City and Jinjiang City of Fujian Province, which stemmed from her term as Davao City Mayor in 2018. The second is on the successful delivery of Davao City's export of durian in China. This meeting between the Dutertes and the Chinese official comes in the midst of rising territorial tensions with the powerhouse country in the West Philippine Sea. While President Bongbong Marcos had emphasized maintaining good relationships with all countries, he has repeatedly asserted the Philippines' territorial claim against China. Kita mo, ang sabi sa balita, alam mo, si Bongbong Marcos daw na talagang inaalis na ang masamang relasyon. Tinataboy ni Bongbong Marcos yung China eh. Si Sara naman, para nananadya, talagang dinidilaan pa yung kuyukot ng mga Chinese. Di ba? Habang si BBM nakikipagdigma sa prinsipyo para sa West Philippine Sea, si Sara naman dila ng dila din ng katulad ng tatay niya sa betlog ng mga Chinese. Kita mo? Yan ba yung vice presidente and future to be president? Sigurado kayo? Ha? Sigurado kayo? Eto? Tignan nyo, napuputulan na tayo ng deliri ng sundalo. Siya sige pa rin ang accept ng mga dinidilaan nilang betlog na Chino. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos.